mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion, Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos. At mayroon tayong concept na prayer. Prayer is the personal communication with God. It is not ritual or religious duty, but a real and intimate conversation between the Creator and His redeemed children. Through prayer, we adore God, confess our sins, express gratitude, and bring our needs before Him. Prayer is both a means of faith and an act of dependence grounded in the work of Christ and guided by the Holy Spirit. So we don't need to inform God. He already knows. We pray to align our hearts with His will, to seek His power, and to enjoy His presence. At makita po natin ito sa Lucas chapter 22 verse 42. Saying, Father, if you are willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but yours be done. Sa Tagalog po, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon na huwag mo nakalooban kung ang mangyari kung hindi sa iyo. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, prayer is aligning our hearts with God's will. So, yung mga pinagpipili po pala natin, ayun po pala yung na-align sa puso ng Panginoon. Patungo sa mga gusto natin. And syempre, ayun yung God's will para sa atin. Ngayon naman sa second teaching tayo. Prayer is enjoying God's presence. So, yung pananalangin po pala, ibig sabihin nyo, na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman sa third teaching na tayo. Prayer is God's means of glorifying Himself. So, yung pananalangin pala sa Panginoon. So, ibig sabihin na pinaglorify natin siya at hindi ng ibang tao. Ngayon naman sa application na tayo. First application. Pray to be tuned with God. So, palagi tayong manalangin sa Panginoon. Kung sa ganun yung connection natin with Him, magkakaroon siya ng sobrang tugma, magandang relasyon sa Panginoon. Ngayon naman sa second application. Pray to communicate with God. So, manalangin tayo upang sa ganun nakikipag-communicate tayo sa Panginoon. Nakikipag-usap tayo sa Kanya kasi nga kung sa Bible nagbabasa tayo, ibig sabihin kinakausap niya tayo. Pero kung tayo naman nanalangin sa Kanya, tayo yung kumakausap sa Kanya. Ngayon naman sa third application, pray to glorify God. So, manalangin tayo kung talagang pinaglorify natin ang Panginoon sa buhay natin. At ngayon naman sa discussion na tayo, why is prayer not just about asking from God, but also about communing with God? So, para sa akin, kasi yung pananalangin nagkakaroon siya ng small bond with Lord na alam ng Panginoon na kahit hindi mo siya madalas tawagin, hindi ka nakakalimutan na kilala mo siya. At ngayon naman sa ating devotion natin, what have you learned from devotion? So, natutunan ko sa devotion natin na ngayon na kailangan palagi mong dasal sa Panginoon. Upang sa ngayon, nagkakaroon ka ng communication with Him. The second alternative question naman, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko sa sarili ko sa devotion na doon na sa kahit anong pangyayari mo, malungkot, kaya takot man yan, kailangan mo manalangin sa Panginoon kasi nga nagre-reunite yung ikaw at yun. So, ayun po for today discussion. Thank you for watching.